balikan nga natin mga kaibigan itong si Sara Duterte at talagang ine-expose niya na siya ay isang magaling na abogada na anak ni Saint Duterte mga kaibigan. Anak ni Saint Duterte, isang napakagaling na abogada na nagre-request ng hindi lang basta ilang ebidensya, kundi libo-libong ebidensya mga kaibigan. Panoorin po natin at kayo na pong humusga kung sapat ba yung kanyang request para sa kanyang ama. Lang din naman siguro na mag-comment ako nito dahil hindi naman ako kaparte ng ICC case. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Kasi kaya nga sinasabi ko sabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Ayun mga kaibigan balikan natin yung una niyang sinabi na 181 lang na ebidensya ang isinabmit daw mga kaibigan. Kung halimbawa chinek up si Sara Duterte mga kaibigan, chinek up ng doktor, then nilagyan siya ng 181 na thermometer. At sinabi ng doktor, Sara, may lagnat ka, nilagyan ka namin ng 181 thermometer. Maniniwala kaya si Sara mga kaibigan? Mukhang hindi siya maniniwala kasi kailangan dagdagan yung 181 thermometer ng 30,000 thermometer bago siya sabihing may lagnat, mga kaibigan. Diba? Ganyan yung analogy nakikita ko Diba? At saka hindi lang yung parang mga kaibigan, hindi lang yung parang simpleng lang. Ang mangyayari kasi, pagka 30,000 ang hinihingi mong ebidensya o dokumento, mga kaibigan, gagawin mong bodega ng papel ang ICC. Gagawin mong bodega ng papel. Yung international criminal court, tatambakan mo ng papel sa 30,000. Imaginein mo mga kaibigan kung gaano katagal umusad yung kasong. Di ba? Paano uusad yan kung 30,000 yung hahanapin mo? Di ba? Kailan pa yan matatapos? Di ba? Sa year 30,000? Sa year 3,000? Kumbira talaga naman, Anong klase ng mga abogada to? Alam naman natin, di ba, na ang ICC, mga kaibigan, siyempre ibang klaseng korte yan Yung bigat ng ebidensya ang tinitingnan nila dyan. Yung kalidad, di ba? Halimbawa, nag-utos yung tatay ni Sara Duterte na nagresulta sa maraming pagkawala ng buhay. Mga kaibigan, sa ating opinion, sapat na yun Yung isang utos na yun, mga kaibigan, sapat na yun. Solid na yun, mga kaibigan. Halimbawa, yung pang matitibay na testimonya ng mga pulis. Naku, mga kaibigan, yari siya dyan. Matibay yan. Hindi yan nabubulok na ebidensya. Diba? Yung systematic ang paggalaw ng mga tumugang pulis. Napakahirap, mga kaibigan, labanan yun. Yung pulis, yung mga vigilante, yung gumawa ng karumal-dumal. Diba? Hindi sapat yung kailangan mo ng 30,000 CCTV footage. Bago sabihin na, naku, kailangan kasuhan na yung si Duterte. Kasi may 30,000 na. Naku, mga kaibigan. Hindi po yata ganun ang tamang pag-usad ng kaso. Diba? Hindi kailangan testigo na 30,000, dokumentong 30,000, saka mahatulan. Diba? Hindi yan yung binabasa kong yung mga nakasuhan dyan, hindi naman. Ang liit nga lang nung kanilang nung video nila, mga kaibigan Maigsi lang yun. Ilang beses ko lang napanood pero hindi naman ganun yung katinding 30,000 din yung naging dokumentong pinakita ng mga abogado nung nakasuhan dyan. Di ba?
Ay ginagawa ni Sara parang buy one take one ng kaso ng tatay niya mga kaibigan eh. Di ba? Hindi gano'n. Di ba? Hindi gano'n. Na para bang halimbawa may isang video na nagnakaw sa mall. Yun ba hindi sapat pa rin na na ebidensya? Kailangan 30,000 pang video na CCTV bago mapatunayang ikaw ay nandugas ng kung ano sa mall. Aba, isang CCTV sapat na yun eh. 'Di ba? Ay 30,000 na papel, dokumento, ay nako. Ay magiging bodega talaga ng papel. Magiging bodega ng papel ang ICC, mga kaibigan. 'Di ba? Yan ang gustong gawin ni Sara, delaying, delay. Oh. Okay lang Sabagay sa kanila, ang tinitingnan ko kasi kung mananatili si Duterte doon, 'di ba? Kung forever siyang alam mo 'yon na nakasuhan nga, na guilty, 'di ba? Marami naman silang pera. 'Di ba? Na okay lang sila parut-parito sila sa Hague, sa Pilipinas, Hague, Pilipinas. Walang kwenta sa kanila kasi ang dami nilang pera, 'di ba? Kaya gusto ni Sarang patagalin, 'di ba? Kasi sigurado magiging iba na, magiging iba na ang sistema ng pagdalaw nila kapag si Duterte ay nahatulan na, 'di ba? Limited na, hindi tulad ngayon mga kaibigan kasi pwede nila pwede pa nilang gawin parang hotel 'di ba? Ginagawa nilang parang hotel. Yung detention cell ni Duterte. Padala ng mga kung ano nasa baggage, yan? Parang sa Pilipinas. Ganyan yata yung style nyo sa Davao eh. Di ba? Oh. Yung pagsasabi ng shoot to kill, na order sa mga adik, nako mga kaibigan. Yan yung sinasabing kahit isang ebidensya. Di ba? Kasi ang daming adik Kung isushoot to kill mo yan, ay nako, 4 million? Oh. 4 million yung adik tapos sasabihin na Duterte shoot to kill. Aba, saan tayo lalagay niyan kahit pa man sinong abogado, mga kaibigan. At talagang may chismis dyan sa Hague. Na talagang sinasabi daw ng mga abogado talaga na lockdown na si Duterte. Lockdown na po siya mga kaibigan. Wala nang wala nang tsansa makalabas. Wala na siyang tsansa na manalo. Di ba? Balitang-balita yan mga kaibigan sa mga chatroom, yung mga nakakausap ko doon ng mga nasa Netherlands. Ganun talaga. Ang nababalita, yung mga abogado, nagkukwentuhan din doon. Di ba na malabo talaga makalabas na mga kaibigan. Malabong manalo. Sa bigat ng ebidensya. Sa bigat nung mga pinagsasabi niya sa TV. Yung bunganga niya, hindi niya pinigilan. Doon siya hindi naging matalino, mga kaibigan. Diba? Kahit paano sabihin yung tangging niya doon. Hindi makakalusot yung video. Hindi siya makakalusot sa video, mga kaibigan. Malabong malabo na si Duterte ay makalabas pa diyan. Kahit si Sara na nagsasabi, di ba? Hindi na makakalabas si Tatay Digong. Kasi mga kaibigan, ramdam niya, alam niya. Diba? Alam niya na yung mga ebidensyang talagang sinusumite ay hindi kulang. Talagang wala silang absuelto doon. Wala silang absuelto doon. Yun ang napakahirap na nagawa nga ni Duterte Inamin niya kasi. Personal niya, 'di ba? Utos niya sa pulis. Nagkakapare-pareho mga kaibigan. Bistadong-bistado yung kalidad ng ebidensya. Di ba? Bistadong-bistado sa video. Hindi mo pwedeng i-edit yun. Hindi mo na kailangan ng 29,999 na dokumento o video, di ba? Na para sabihing, naku, yung hustisya kay Duterte mga kaibigan, ay kulang. Di ba? Sapat na nga yung isa Sapat na yung pag-uutos niya. Yun ang hindi niya naunawaan.
nalusutan siya ng kanyang kabobohan doon. 'Di ba? Nakalusot, nakaisang win yung kabobohan. At yung kabobohan na yun na nagpabagsak sa kanya. Ah, Hindi niya alam na yung second na personality niya, yung bobong personality ni Duterte, yun ang nanalo. Yun ang hindi alam ng kanya mga supporters, mga kaibigan. Akala nila sa harap si Duterte, napaka-intelligent, napaka-genius. Nako mga kaibigan. Yung palang second character niya ang nananalo. Yung bobong character niya. Yun pala yung pinakikinggan ng mga tao. Oh, di ba? Kaya mga kaibigan kung halimbawa na yung isang utos na yon, kahit yung isang dokumento na pinirmahan ni Bato, kasi meron siya dokumentong pinirmahan sa mga systematic nga pagpapatupad ng ng tokhang, ng double barrel. Naku, dala-dala yung ebidensyang yan, yung kopya ng yan, pulisiya na yan ni Duterte. Yari na mga kaibigan. Matibay na ebidensya na yan. Napakatibay na ebidensya na yan. Ang ginagawa naman ni Sara nga ngayon, inililihis niya mga kaibigan, media. Media nagpasama sa tatay niya. Sinisisi niya mga kaibigan Hindi. Hindi po dapat sisihin ng media. Miss Sara Duterte. Dahil ang media po, hindi po pumatay ng libo-libong Pinoy. Nung panahon ng war on drugs. Hindi nag-uutos ang media ng shoot to kill. Hindi nag-uutos yung mga yan. Diba? Hindi ang media ang nagpatibay po ng testimonya ng mga testigo laban sa tatay mo. Walang pakikialam ang media doon sa mga testimonya ng mga biktima, mga kaibigan. Isinisisi ni Sara sa media. Kasi wala na silang makitang liwanag. Wala na silang makitang liwanag. Tinatabunan na po sila ng mga, yung mga espiritu ng patayan. Yung mga civilian ngayon na inapi nila. Diba? Yung dilim na ginawa nila noon, nagdidilim ngayon ang paningin nila mga kaibigan. Diba? Kaya, hindi hindi yung 181, yung 181 na ebidensya ay kulang mga kaibigan. Sapat na po yan. Sapat na yan. Kasi nga, hindi mapapatunayan lalo kapag 30,000 yung ebidensya mga kaibigan. Masasaturate, di ba? Ang kaso, patay na sigurado yung mga judges. Di ba? Lubos ko mang isipin kung 30,000 yung sinasabing dami ng ebidensya na nire-request ni Sara, ay patay na po tayong lahat mga kaibigan. Di ba? Ay sa tagal nun bago matapos. 30,000, imagine niyo naman mga kaibigan, anong klaseng request ito ng isang napakagaling na abogada na anak ni Saint Duterte. Hindi ko lubos maisip ba't niya nasabi yan mga kaibigan Di ba? Delaying tactics. Hindi. Di ba? Hindi dapat ganyan. Yung 100 pieces of evidence ay hindi lang 181 pieces of evidence o dokumento yan. Napakadaming napakadaming pagsasanga, 'di ba? Mag-branch out 'yan, yung 181 pieces na 'yan. 'Di ba? Kakalat 'yan diyan sa buong korte. Pag sinabing meron diyan forensic reports, hahanapin pa rin sigurado mga kaibigan ng ICC judges yung iba pa. 'Di ba? Kumbaga parang lang 'yan, patikim. Patikim lang 'yan. Lalawak 'yan. Uugat yan. Talagang, alam mo yun,
Dadami ang 181 pieces na yan kapag ka nagharap-harap na, mga kaibigan. Hindi ang hindi nagbibilang po ng ebidensya ang ICC, mga kaibigan. Tinitimbang po nila yung ebidensya. Hindi kailangang umabot sa 30,000 pieces of evidence na sinasabi ni Sara Duterte. Ay wala naman siguro po sa lahat ng kasaysayan ng korte sa buong mundo nung simulang ng tayo ng korte ang tao. Ay walang gumamit ng 30,000, mga kaibigan. Si Haring Solomon nga, tingnan mo nung merong isang bata na may nag-aangkin na dalawang ina. Anong sabi ni Haring Solomon? Hindi siya humanap ng ebidensya, mga kaibigan, ng 30,000. Anong ginawa niyang ruling? Ang ginawang ruling ni Haring Solomon do sa dalawang ina, nagsasabing ina ng bata, ang sinabi niya, okay, kung sino man ang ina, kung sino ang tunay na ina ng batang ito, ay meron ako dong kumukulong langis. Meron ako dong kumukulong langis. Kung sino man sa inyong dalawa ang tunay na ina ng batang ito, iloblob nyo ang kamay nyo doon. Ang nagloblob po ng kamay doon sa langis ay yung tunay na ina, mga kaibigan. Hindi kinaya ng fake na ina. Diba? Napakaliit na isang magandang ruling lang. Sapat na, mga kaibigan. Hindi kinakailangan ng umabot sa napakaraming ebidensya po, mga kaibigan. Ang malalaking kaso po, mga kaibigan, mas kaunti po ebidensya niyan. Halimbawa, yung kay Slobodan Milosevic ng Yugoslavia. Sinasabi ko nga po sa inyo, ang unti lang po nung parang naging mga ebidensyahan doon, mga kaibigan. Puro pagtatalo nga lang ng mga abogado. So sa napanood ko kaya hindi kinakailangang bilangin yung ebidensya, mga kaibigan, ng bawat biktima, hindi po. Kaunti lang po talaga kailangan dyan, yung bigat nga. Kaya nga sabi ko kanina, yung isang utos ni Duterte, naku, yari na agad doon. Alam na alam sigurado ni Sara yun. Nagawa lang po siya ng drama ngayon. Diba? Hindi kinakailangan ng yung lahat ng biktima para mapatunayan ng crimes against humanity, mga kaibigan. Hindi kinakailangan yan. Diba? Ang ebidensya po kasi ni Duterte, may chain of command. Yun yung nagdidiin sa kanya, mga kaibigan. Diba? Yun yung nag-uugnay sa lahat. Sa lahat ng involved doon, yung mga upag-utos at yung mga nag-execute noon. Ako, yan si Bato. Yari, mga kaibigan. Yari dyan si Bato. Kaya kung halimbawa, yung 181 na yun, at humiling, mag-request din ng ICC ng mga report ng PNP, CHR, yung United Nations, di ba? Human rights, nako. Yari na ng mga kaibigan. Di ba? Yari ng findings ng ICC. Tapos na agad yan, mga kaibigan. Pagka nag-report niya ng United Nations, at nung time ngang yun, nung time na yun, ayaw ni Duterte papasukin ng United Nations human rights groups. Yari, mga kaibigan. Yari. Doon naman tayo, mga kaibigan, sa sumunod na sinabi ni Sara tungkol sa media. Sa pahayag ng pangalawang Pangulo, iginiit nito ang malaking papel ng media. Kaya nakadetene ngayon sa ICC si dating Pangulong Duterte kahit hindi naman talaga dapat sa una pa lang. Anya, pinalabas ng media na ang ibang kahulugan na kung tutuusin ay programa o trabaho ng pamahalaan para sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Not a single case.
So parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na bugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan. Ayun, para daw hindi makatagumpay mga kaibigan na hinadlangan ng media. Diba, gaano karaming media ang sinupalpal ng tatay mo? ABS-CBN, Rappler. Galit na galit ang tatay mo sa mga international media. Ayaw nga niya di ba? Ayaw nga niya na dito yung mga media Asar na asar siya sa mga media. Talagang ayaw niya mag-report ng media. Hindi niya binibigyan ng intel, ng info ang media. Ang binibigay niya yung lahat ng kalokohan niya. Yung sa mga addict na kaya daw may crisis ang bigas, yung mga addict kasi kumakain na ng kanin. Anong kalokohan yung report mo sa media na yon? Diba? Kaya mali, mali yung mga sinasabi dito ni Sara mga kaibigan. Na yung media ang pinagbibintangan niya. Diba? Yung media siya ngayon nadiin. Nako, mga kaibigan. San pupulutin na naman to San pupulutin na naman tong kwentong ito ni Sara? Diba? Napakalayo po mga kaibigan sa realidad. Diba? Napakalayo na nito sa realidad. Ano na sila? Torete na. Diba? Torete na to mga Duterte mga kaibigan kung paano nila lalabanan yung kaso. Diba? Kaya nga sinasabi ni Sara ngayon, 30,000 gawa ng media. Diba? Buntun ng kanilang paghihirap ay media. Diba? Hindi naman pumatay ang media ng libu-libong Pilipino noon. Hindi kailangan gawin ng media yon. Nasasang-ayon sa inyo. Diba? Hindi media. Gusto yata ni Sara Duterte. Yung media ang diba? Sumakay doon sa shoot to kill. Diba? Na makiutos din ng media. Media, mag-shoot to kill din kayo. Diba? Hindi naman tumutulong ang media doon sa mga testimonya ng mga testigo. Paano niya sasabihin diba? Yung media ang may kasalanan. Ang labo mga kaibigan, diba? Hindi na nga talaga nila malusutan itong kaso. Wala na silang magawang palusot. Diba? Dinadaan nila sa tinitwist na nila yung katotohanan. Desperado po mga kaibigan. Yan ay delaying tactics. Alam na naman din ninyo yan, diba? Yan ay delaying tactics na, alam mo yun, talagang na sila. Kita mo sa mukha ni Sara, nung pinagmamasdan ko mukha niya, na siya. Stress na siya mga kaibigan. Diba? Stress na siya. Wala na siyang maisip na ibang paraan. Yan, si Basti Duterte, ganun din. Diba? Wala na silang mapagkunan ng pwedeng sagot doon sa nangyayari sa kanila. Si Roque, hindi niya pwedeng pagkatiwalaan. Dahil si Panelo, sinisiraan si Roque. May sariling kaso si Roque na hindi rin naman maipapanalo. Diba? Fake news si Roque para kay Panelo. Paano yan? Saan pa sila ngayon lalagay mga kaibigan? Si Topacio, hindi natin alam kung sisingit na inidoro ang mga argumento nun kung isasali sa ICC. Diba? Paano ngayon yan mga kaibigan? Kayo mga DDS, tulungan nyo si Sara. Diba? Sabihin mo, ay wag kang matakot Sara sa ICC. Diba? Ano lang yan? Weather lang yan. Diba? Weather lang yan. Wag ka na mag-request ng 30,000 documents. Diba? Yan, ganyan sabihin nyo yung mga DDS kay Sara. Diba? Hindi na wag nang basahin natin yung tingnan yung mga kaibigan. Basahin pala natin yung mga comments diyan Sabi dito sa mga comments dito let the judges speak. Diba? Anong sabi ba dito? Kung ano ginawa mo, ibabalik sa iyo. Diba?
Oh. Kaya mga kaibigan, yung mga tao talaga galit na rin eh. No one above the law in ICC. Oh, ha? Ay nako, wala talagang alam. Oh, yan. Wala daw talagang alam si Sara. Oh. That is her side, but the ICC judges will decide. Aba, mga kaibigan. 'Di ba? Bakit ang media naman ang sinisisi? Oh. Kung sino-sino na lang ang sinisisi. Ayan, ha? Oh. Oh, Inday, ano na naman ang masakit sa iyo? Di ba? Oh, as a Filipino, your loyalty should be only be to your country and not to some politicians. Lahat na sinisi. First set of evidence pa lang, ha? Iyak na. Marami pang dadating. Huwag kang atat. Oh. Di ba napakadami mga kaibigan, no? Na mga sinasabi ng tao. Kayo naman kasi dahilan eh, oh. Di ba? Agree ako sa iyo, ha? Agree ako sa iyo, kaya lang hindi ako agree sa ginawa ng tatay mo. Oh. Ayan mga kaibigan, na kaya wala na pong ibang paraan na pwedeng gawin talaga, pwedeng isipin itong mga Duterte na tapos na ang kanilang masasayang araw, mga kaibigan. Kasi marami din naman sila talagang mga congressman, na mga ibang politicians na, alam mo yun, hindi rin naman nagustuhan yung kanilang ginawa nung nanunungkulan nga si Digong. Kaya yung mga congressman na nasa Quadcom, tama lang ang ginawa nila, mga kaibigan. Tama lang na ihinto na itong mga Duterte na wag bigyan ng national na posisyon, mga kaibigan. Diyan na lang sila sa Davao. Diba? Diyan na lang sila mag-DDS. Kung sino mang gustong, alam mo yun, pumalit kay Duterte dyan, yung mga anak niya, o sige, pagpatuloy nyo ang kultura dyan ng tatay nyo. Wag na kayong pupunta dito sa Visayas, Luzon. Diyan na lang kayo sa Mindanao. Diba? Asokasuhin nyo yung mga dyan, yung mga taong naglalakad ng may baril. No. Diba? Tama na yung sisi-sisi sa media. Diba? Hindi lalo magpapapanalo yan sa inyong kaso, mga kaibigan. Hindi magpapapanalo na sinisisi ni Sara yung media. Diba? Ang ICC titingnan yan, ha? Titingnan yung mga press releases mo, interview sa'yo. Diba? Binabalanse nga kasi ng ICC yan eh. Kung ano yung mabigat, kung ano yung pinaniniwalaan mo, maganda pang sabihin mo salamat sa media sa pagre-report sa amin. Tulad ng ABS-CBN, inire-report kayo. Kino-cover kayo, hindi kayo nagpapasalamat. Kumbihira. Tinanggalan nyo sila ng TV station. Ginawa nyo lang sa kanila digital, sa mga YouTube, Facebook, diyan na lang sila nagbo-broadcast ngayon. Gaano katindi ginawa nyo sa kanila, mga kaibigan? Tapos ngayon kino-cover kayo ng ABS-CBN, hindi kayo nagpapasalamat. Hanggang dito lang, mga kaibigan, at tinira lang natin itong si Sara Duterte. Kailangan talaga, mga kaibigan, di ba? Kailangan ibulgar natin sa DDS na sila ay nauuto lang. Sila ay nabubudo lang. Diba? Pinapaikot lang sila na parang bola. Bola sa kamay. Ganyan ang nangyayari sa mga DDS, mga kaibigan. Napoison na yung inyong utak. Napoison na ng manipulasyon ng mga Duterte. Wala din naman kayo napakinabang. Diba? Maraming salamat, mga kaibigan. Hanggang dito lang. At maraming salamat po sa pagsuporta sa ating munting channel, mga kaibigan. Maraming salamat. Ako po nalulugod at natutuwa sa inyo sa mga nag-subscribe po. Maraming salamat, mga kaibigan. At sana po alam mo yun, marami pang vlogger na kagaya natin ang alam mo yun, maglawas ng kanilang mga saloobin sa kung ano mang vlogging nila, mga kaibigan, kung anong platform nila gustong lumabas po kayo, mag-vlog kayo at alam niyo yun, ipakita natin na ayaw na natin ng kadiliman sa Pilipinas. Ayaw na natin ng kadiliman, ayaw na natin ng alam mo yung karahasan, mga kaibigan. Kultura naman ng kultura ng mabuting tao ang ating suportahan, mga kaibigan.
Tama na yung magulo. Tama na yung mga pang-uto, 'di ba? Ano natin, bigyan natin ng tao na mag-isip kayo. Sabihin natin sa tao na mag-isip kayo, 'di ba? Ah, kailangang matuto tayong pumili. Matuto tayong mag-decide sa tama, 'wag yung parang utos dito ng mga politiko lang. O mga kaibigan, maraming salamat sa panonood at pagpalain po kayo ng makapangyarihan nating Diyos mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo.